isang karangalan po sa akin na ako po ay nabigyan ng pagkakataon na maging isang volunteer. Pwede niyong ipagmalaki na, uy, si mama mo naging parte ng proyekto ng barangay. So kaya ko po naisipan na tumulong sa barangay at sa Kalahi. Kasi kung wala po kaming volunteer, hindi po maisasakatuparan yung proyekto. At ang alam ko po kasi kung maisasakatuparan yung proyekto, hindi lang po 2 tao, 1 tao ang makikinabang. Kumbaga makikinabang po yung buong barangay. At yan po yung pinanghawakan ko kaya po ako na-encourage sa mag-volunteer. The DSWD family, nagpapasalamat ako dahil meron siyang kalahi na sumusuporta sa iba-ibang bayan. Maswerte yung bayan ng Talisay is included doon sa program ng DSWD, yung Kalahi Seeds. Ang Kalahi po ay dumating dito sa aming bayan ng Talisay dahil noong taon pong 2015. Yung epekto ng Kalahi Seed siguro sa aking bayan ay napaka-importante para sa aming mga kababayan. Nagkameron tayo ng drive na ma-reach yung goal ng merong disiplina, may pagkakaisa, yung pagiging maagap, yung nagtutulungan, yung naitutulong nila napaka-importante para sa improvement ng hindi lang ng lugar, kundi yung bawat pamilya na tutulungan ng Kalahi Seeds, yung programa ng DSWD. At malaki pong tulong yung mga naging proyekto ng Kalahi, lalong-lalo na po yung mga kalsada. Kasi sa paglalabas ng mga produkto, hindi po nahirapan na yung mga aking mga kabarangay na yung pagbabagage po ba, madaling na isasagawa. Kasi ang pangunahin po kasing hanap buhay dito sa aming barangay ay halos napapaikutan po kami ng palayan. Kaya yung mga inaanin nilang palay, so madali po nilang nailalabas. Kadagdagan po na proyekto at kadagdagan na kagandahan ng barangay. Kaya pinagpursige po namin na magkamero ng Kalahi Project. Bali nung una nga po, sa unang project namin dito sa Kalahi, itong naging kalsada namin dun sa Purok 3, na ang mga bata ay nahihirapan dahil pag tag-ulan po ay sila ay nadudulas sa pilapil. Marami po kaming pinagpilian at ang po sa amin ay ang pathway mulang Campo Santo ng Santo Niño sa Talisay hanggang dito po sa Purok 3 ng Barangay Santo Niño. Pinagtulong-tulungan po namin sa pamagitan ng mga volunteer at ng mga kasamahan namin na Barangay Council at ng mga mamayan ng barangay. Laking tuwa po nila at nakita nila na talagang magkakamero ng katuparan ang Kalahi. Sabi nila noon, nung ginagawa ito, suntukan yan sa buwan. Kasi bakit danawan malalagyan ng kalsada? Pero nagpapasalamat po ako dun sa mga naunang volunteer at pinagpursige po nila yan. Malaking tulong po talaga ito lalo na dun sa mga kabataan na pumapasok sa school na sa palayan pa dumadaan pero ngayon ay maayos na silang nakakapasok sa eskwelahan, hindi na sila napuputikan. Pangalawa, yung mga produkto na ipapasok at ilalabas ay madali na pong naisasagawa. Gawa ng nakakapasok na po ang tricycle. So ganoon din po dito sa pangalawang naging proyekto namin sa Kalahi. Sunod po ay kalsada rin. Sa ating bayani ka-awardee kay Dante Iborde. So siya po ay naging BPSO ng aming barangay. Dahil din sa Kalahi na yan, isa din po siya na nag-volunteer na makiisa sa mga proyekto ng aming dito sa aming barangay. Kahit siya ay may kapansanan, siya po ay yung bang sige lang ang trabaho niya at lagi siya nakikiisa. Basta't lalo na pagtungkol dito sa mga proyekto ng Kalahi, lagi siya nag-attend ng mga meetings, ng seminar pag may patawag ang Kalahi. Ako po si Dante Lopez Iborde ng Purok 3, Barangay Santo Niño, Talisay. Ako po ay
dating isang OFW, hindi po naging maganda yung kong bakasyon kasi gawa nga po ng tayo ay sa motor accident. Hindi ko po ini-expect. Nagpunta po dito sa akin yung council sa pangunguna po ng amin po ng barangay. Kinausap po nila ako. Sabi ko sa part ko bilang isang PWD, sabi ko parang mahirap kakukap yung inaalok mo sa akin na kasi sabi ko baka hindi ko magampanan. Pero sa tulong po ng council, sabi nila, huwag ka mag-alala, tutulungan ka namin, basta tulungan mo rin kami. So sabi ko, siguro, ito yung pagkakataon ko para mapakita ko sa kanila na ang isang taon din na daw may silbi sa lipunan. At hanggang po nagdating itong mga training at workshop ng Kalahi, at doon po nag-umpisa na gampanan ko po yung naiatang sa akin as BDCTWG. Kahit po ganoon ang kalagayan ni Dante, may kapansanan siya. Siya po ay maasahan at masasabi kong mapagkakatiwalaan di sa barangay. At mula po noon hanggang sa ngayon, siya po ay tanod pa rin. Aktibo. Halos araw-araw po nandito yung sa barangay. Kung ano man ang inuutos dito ng barangay, ay lagi po siyang nandiyan. Sa Kalahi, nandun po ang kanyang dedikasyon. Ang pag-supervise, ang paggawa, kasama din po siya. Volunteer po siya. Sige ang trabaho din hanggang sa kaya niya. Nakita ko talaga na si Kuya Dante ay magaling na chairperson dahil sa kabila ng kanyang kapansanan ay napaka-aktibong BPSO. Naghahanap buhay ako. Pag nagbigay si Mamira ng communication, pinaglalaanan ko po siya ng oras. Kasi para sa akin, makakatulong na ako sa aming barangay at sa komunidad. Mabibigyan ko pa rin sarili ko para madagdagan yung aking kaalaman. Pag meron po kaming meeting, yung itatrabaho na lang po niya, yung natitinda na lang niya para meron silang pera, pero pinagpapalit niya po yun sa meeting, kasi minsan po ang meeting namin 2 days dahil alam niya na ito ay para sa barangay. Yun nga po, nangyari yung mga proyektong una po nag-identify po kami ng mga top 5 priority project. Ang una po namin na-identify yung retrofitting. Related pa kasi po nun sa COVID. Kaya yun po yung napasok sa top priority project namin, yung retrofitting. Ito temporary quarantine Bausi building. Dito po sa project na ito, dito sa quarantine, siya po ay nagtutulong ng paggawa dyan. Marunong po siyang mag-welding. Hanggat kaya po niyang gumagawa po siya. Yung isinasagawa na po yung project na yan, lagi siyang nandyan, nakasubaybay, nakalalay sa mga nagtatrabaho. So naitatama po ng dahil po sa kanya. Bali si Dante, hanggang dito sa huling project namin itong communication device, isa din siya na nag-propose din niya na yan ang maging project namin dito sa aming barangay. Napakalaking bagay din po niyang information dissemination na yan kasi yung mga katulad namin, BPSO, mga BHW, tapos yung mga health worker, hindi na po nila kailangan na maglakad. Isipin nyo po minsan napipilitan po maglakad kasi yung hauler isa naman po. Minsan pag nagsasabay-sabay po yung activity ng barangay, hindi na po kayang accommodate ng service. Sa pamamagitan po ng controller sa barangay, ma-announce na lang po sila dun. Kumbaga yung mga tao, makakaalam na sila na, uy, may ganito sa barangay. Tapos kung may sama ng panahon, yung mga nasaan dun sa binabahang lugar, pwede na silang mag-evacuate na magsarili.
Ang pagiging bayani ka-award po ay hindi po doon natatapos yung tungkulin. Ako po ay binigyan ng pagkilala dahil sa kalahi. Kaya po tayo ay patuloy din pong magsusumikap na kung may mga darating pa pong project ang kalahi, tayo po lagi ang mangunguna. Para kay Dante Iborde, ipagpatuloy mo lang yung iyong pag-uugali, ang iyong kasipagan, ang iyong pakikisama, at lalagit yung pakikisa mo dito sa barangay. Patuloy ni Dante ang mabuting gawain. Huwag siyang magbago at ang kanyang pagmamahal sa kapwa, ang kanyang pagmamahal sa barangay ay panatilihin niya habang siya nabubuhay. Maraming salamat po. Hindi po namin malilimutan ang Barangay Santo Niño, ang barangay official, ang kabayanihan na ginawa ng kalahi. Hindi po yan malilimutan hanggang sa kaapu-apuan. At lahat po ng staff dito ng kalahi ay masasabi ko po na very supportive po sila. Sana po ay ipagpatuloy ng kalahi ang pagsiservisyo, lalo na sa mga laylayan, sa aming mga barangay. Kaya po sa aking mga kababayan, sa suporta ng DSWD, sa programa ng Kalahi Seeds, iniinganyo ko po kayo mga kababayan ko. Badya na, magtiripon-tipon kita, magtarabangan, mas lalo kitang magtarabangan para sa kapakinabangan kan sa tuyang banwaan. Ibalik ta itong, aram ko, nag-volunteer kita, nagbabayanahin kita. Ipatuloy ta ito. Mas papusugon ta, mas palaguon ta ang sa tuyang banwaan. True duman sa pagtatabangan ta. Volunteerism, magbugkos kita. Patuloy kita magburugkos para sa kaaluwanan, para sa kaayusan o patuloy na pag-angat kang sa tuyang banwaan. Isa ang mapa ano kaining banwaan kundi kita.